Sa pusod ng maliit na bayan ng Infanta dito sa Quezon Province, natatago sa ekta-ektaryang mga puno ng mga bakawan ang isang napakalaking yaman at misteryo ng ating kalikasan, ang mga giant fruit bats. So dito matutunghayan natin itong mga nagtrending na mga giant fruit bat kamakailan lamang ano. So naipost ito sa Facebook at naisipan ko na puntahan natin kasi gusto ko makita personally kung gaano ba talaga kalalaki itong mga giant fruit bat na ito. Halina't samahan niyo po ako sa aking kauna-unahang adventure at documentary vlog kung saan matutunghayan ninyo ang isa sa pinakakamanghamanghang nilalang na matatagpuan sa Pilipinas. Ako po si Roy Z and welcome sa Ken Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Ang giant fruit bats na mas kilala bilang giant golden-crowned flying fox ay isang uri ng mga malalaking paniki na endemic o matatagpuan lamang sa Pilipinas. Isa itong uri ng nocturnal animal na kadalasan ay sobrang aktibo sa gabi kung kailan sila naghahanap ng pagkain at tulog naman sila sa umaga. Ang mga fruit bat na ito ay kadalasang tumitimbang mula 1.4 kilos hanggang 2 kilo, samantalang ang kanilang wingspan ay umaabot naman mula 5 feet hanggang 6 feet. Isa itong uri ng frugivorous animal na ang paboritong pagkain ay mga ficus fruit, isang uri ng fig tree na matatagpuan din sa maraming bansa sa Asia. Itong mga paniki, yung mga giant fruit bat, yan yung mga naririnig nyo, sila yon. So maya maya maghintay lang tayo siguro na konting pagdilim para maya maya ay makikita natin na lumilipad itong mga giant fruit bats na ito. Personal kong pinuntahan kasama ang aking kaibigan at isa ding vlogger na si Ariador TV, ang isa sa mga lungga ng mga giant fruit bat na ito na matatagpuan sa Barangay Binunuan, Infanta, Quezon. Hindi alintana ang init ng tirik na araw. Naglakbay kami lula ng isang bangkang demotor mula sa pakatan ng Barangay Ungos, Real Quezon. Habang naglalakbay, nakita ko ang natatagong ganda ng napakalawak na mga bakawan na sa totoo lang ay unang beses ko pa lamang nasilayan kahit na halos isang dekada na akong naninirahan sa bayan ng Real. Makalipas ang halos 20 minutong biyahe sakay ng bangka, unti-unti ko nang nasisilayan ang mga giant fruit bats na ito na nasa itaas ng mga puno ng mga bakawan. Halo-halo ang emosyon na aking nararamdaman sa mga oras na yon. First time ko din kasing makikita ng malapitan ang mga naglalakihang mga paniki na ito, na kung inyong matatandaan ay isa sa mga naitampo ko na rin na hayop sa mga nakalipas natin ng mga video. Dito nakita natin personally no kung paano yung mga giant fruit bat maglalagay sila dito sa mga sa mga bakawan. Punong-puno ako ng excitement. Dito nga ay sinubukan naming hanapin ang mga miyembro ng Binunuan Producers Cooperative o BIPCO nang sa ganon ay makapanayam natin at makahingi sana tayo ng ilang mga impormasyon tungkol sa kanilang kooperatiba at sa mga bagay-bagay na dapat din nating malaman tungkol sa mga giant fruit bats. Sa kasamaang palad, wala tayong inabutan ng mga tao na pwede nating kausapin. Ito yung mga palaisdaan. Gayunpaman, nakausap natin si Kuya Aldrin, isang mangingisda mula sa bayan ng Real na palagi ring nagtutungo sa lugar na ito upang manghuli ng mga lamang dagat na matatagpuan sa pakatan na nagdudugtong sa mga bayan ng Real at Infanta, Quezon. Kaya gaano mo nakatagal na nakikita yung mga paniki dito sa lugar na to? Matagal na.
Wala nung yung konto, yung nakaisip ako. Kanina nakwento mo kapag nangingilaw ka o nangingisda paggabi, parang pumapagaspas talaga sila. Oo, nakakagulat nga. Bigla na lang ang papagaswa sa itaas mo. Sa ating paglibot sa bahagi ito ng Bipco Mangrove Eco Park, nasilayan natin ang libu-libong naglalakihang mga paniki na animoy mga bunga ng mga puno ng bakawan na nakadapo sa mga sanga nito. Maririnig mo ang kanilang mga ingay na tila ba nag-uusap sila habang nagpapahinga sa lilim ng mga sanga ng mga puno. Ang Binunuan Producers Cooperative ay isang kooperatiba na nagsimula noong 2011. Naglalayo nitong protektahan at i-rehabilitate ang 17 hectares na mangrove area ng Infanta Quezon dahil naisip nila na makakatulong ang mga punong ito upang maiwasan ang mga sakuna katulad ng naganap noong 2004 sa hagupit ng bagyong Winnie sa bayang ito. Sa kasalukuyan, ginagawa nilang Mangrove Eco Park ang hektaryang mangrove plantation na ito at binuksan na rin nila ito sa mga turista. So, isa sa mga ginagawa nila dito sa Binunuan Producers Cooperative, inaalagaan nila itong bat sanctuary, and at the same time, sinisigurado nila na nako-conserve nila ng maayos itong part na nasa likuran natin. Kung makikita nyo, yan, that's 17 hectares of mangrove farm na ginawa nilang ecotourism park. Isa sa mga pangunahing attraction dito itong mga giant fruit bat na naririnig nyo, and then kung makikita nyo na nasa likuran natin. So hindi pa siya ganun na makikita kaagad kasi nandun pa sila sa puno at sa ngayon nagpapahinga pa sila, pero maya maya makikita nyo na magliliparan na sila kasi unti-unti hahanap na sila ng makakain nila para sa gabi. Then kinabukasan babalik na naman sila dito sa sanctuary na ito. Kung sakaling gusto nyong bisitahin ang Mangrove Eco Park ng Bipco, makipag-coordinate lamang kayo sa kanilang tanggapan upang alamin kung paano kayo makakapag-set ng schedule. Dahil medyo maaga pa nang dumating kami sa Bipco Mangrove Eco Park, hindi pa ganun kaaktibo ang mga giant fruit bats, kaya naman ilang oras din kaming naghintay para actual na masilayan ang paglipad ng malalaking mga paniki na ito. Habang hinihintay ko ang paglubog ng araw, ay ninanamnam ko muna ang magandang tanawin na ito na talaga namang mas lalong nagbigay sa akin ng motivation upang ipagpatuloy ko ang paglikha ng mga ganitong uri ng documentary vlogs. Naisip ko na napakaraming magagandang lugar talaga sa Pilipinas ang dapat talaga nating marating at hindi lamang sa video o sa larawan nating dapat makita. Nang sumapit na nga ang dapit hapon sa Binunuan Mangrove Eco Park, dito na ako umakyat sa viewing deck ng opisina ng Bipco upang makuhanan ko ng malapitan ang paglipad ng mga paniki na ito. Kaunting tiyaga at pasensya lamang, dito na nga ay nagsimula ng lumipad ang mga nilalang na ito. Para bang nabuhay ang kalangitan sa saliw ng paglipad ng mga kamanghamanghang nilikha na ito. Napakagandang pagmasdan ng mga paniki habang lumilipad ito kasabay ng paglubog ng haring araw. Ito po ay 17 hektarya kung sakop lang ng dito. Habang kami ay papauwi, lulan muli ng bangkang dimotor. Mas lalo kong nasilayan ang mas malapitan ang mga paniki na ito na tila ba sumasabay at nagpapaalam sa amin. Ang mga giant fruit bat na ito ay magtutungo na sa mga kabundukan at kagubatan upang maghanap ng mga pagkain na kakailanganin nila para magpatuloy pa ang kanilang mga lahi.